So, what is up guys? Now, this is Cryptoverse PH and muli tayong nagbabalik para sa panibagong video na naman. But before we start, make sure to follow our social medias account, no? Yung link is andyan sa description below. Andyan yung Twitter link natin, andyan yung Facebook group, and andyan din yung Telegram group, no? So, if gusto nyo sumali, welcome na welcome kayo sumali dyan sa group natin, no? So, ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayong video, no? So, it's about Paradise Tycoon, no? So, matagal na silang nagbe-build and now they are gaining attraction, no? So, incubated din sila ng CD5 fund, no? And powered by Immutable din sila. So, napakadali lang din ng larong to, no? So, hindi siya time consuming. Kailangan nyo lang mag-craft, mag-build, and magputol ng puno, and etc., no? So, napakadali lang talaga ng larong to. So, meron rin silang white paper and kung gusto niyo siyang basahin for more information about this specific project, so, ilalagay ko yung link dyan sa description below. Ayan, kung makikita niyo yan. So, ngayon na alam niyo na kung ano yung project na pag-uusapan natin, papakita ko rin sa inyo ngayon, ayan, kung nakikita niyo na, ayan, yung NFT nila, which is yung Paradise Pass Gold NFT. So, sasabihin ko rin sa inyo mamaya kung ano nga ba yung perks ng pagiging holder nito. And medyo may kamahalan rin yung NFT nila, which is valued around 90.5 IMX or 113 US dollars. So, ayan no. Ngayon na alam nyo na yung about sa NFT nila, sasabihin ko naman sa inyo yung about sa play to airdrop campaign nila. Ayan no. So, isa sa mga perks ng pagiging holder nila or NFT holder nila, no, is magiging eligible ka para sa 120 million Moani token, ano. So, hindi lang siya basta-basta tawag dito, magiging airdrop. So, kailangan mo pa rin mag-participate na sa daily quest nila, kailangan mong tapusin yan, ano, para makuha mo yung reward. So, para sa ating mga public, ayan, sa mga public na maglalaro lang or walang NFT, pwede yan, may makukuha pa rin kayong reward, which is, ayan, magdi-distribute sila ng 60 million Moani para sa mga public lang, sa mga public na maglalaro, ayan. If marami kang budgets, mas malaki yung Moani na makukuha mo. Papakita ko yan sa inyo mamaya. So, ayan no, andito na tayo sa mismong website nila. Ilalagay ko rin yung link dyan sa description below, ano. So, click lang natin tong play and then sign in para makapasok na kayo sa mismong laro. So, ayan no, nasa mismong game na tayo, nakapasok na tayo. So, kung makikita nyo may mga item na ako dyan, no, pero para sa inyo, wala pa kayong makikita dyan. As in, 0 items pa kayo. And makikita nyo dito yung mga kailangan yung i-build, which is ayan, crafting station, storage hut, juice barn, etc. So, ang pinakauna nyo kailangan i-build dyan is yung crafting station. Bakit? Kasi dito nyo makikita yung mga bagay na kailangan nyo, which is yung rope, pang builder, pang item or materials pang craft na mga kailangan dito. Ayan, stone axe. Makikita nyo yan, kailangan nyo ng rope. Ayan. So, dito dito nyo makikita yung mga kailangan nyo rin, yung rod, yung fishing rod, yung stone clippers, pickaxe, ayan, shovel, and yung reaper para pang, tawag dito, or scythe pala, para pang harvest. So, nandito rin yung mga ibang, pwede nyo makraft para pang design na mismong island din nyo, no? Ayan, meron din dito, na pwedeng magamit pang design ng island din nyo. So, meron din dito mga, tawag dito, mga damit, ayan, merong clothes, may hat, may tawag dito, may shorts, may trouser, may shoes, may glasses, na pwede nyong gamitin para sa character ninyo, no? And meron din silang mga furniture na pwede nyong i-craft para i-design sa mismong island niyo para mas lalo pa tong gumanda, no? So, yun pa lang yun, no? So, ayun, no? Since yun nga, alam nyo na yung mga kailangan nyo build. Yung next na gagawin nyo dito is like, kung ano nga ba yung ginagawa ko dito daily. So, kung makikita nyo, ayan, nagpuputol ako ng puno. Ayan, nagpupulot din ako ng mga items, ng materials na kailangan ko. Ayan, makikita kasi, everyday may mga naglalapag na items dyan, ano. So, pwede nyong pulutin yung mga yon para, tawag dito, magamit nyo. Ayan, kung makikita nyo, nagpuputol-putol lang ako ng puno, and mag-aano rin ako ng bato. Ayan, oh. And then, may makukuha akong rock. Ayan, paminsan meron siyang additional na makukuha. Makakuha ka ng iron ore, copper ore, na gagamitin nyo rin pang craft ulit para sa mga susunod nyong items. Ayun yun, mga kailangan nyong gawin everyday, And bukod pa ron, meron din tayong tinatawag na daily quest. Ayan, i-explain ko na sa inyo. So,
ito yung daily quest nila, no? So, ayan, today, meron silang 90 badges na ibinigay. So, makikita nyo dito, meron na akong 694 badges so far, ano? So, mas malaking badges yung meron ako, mas malaki yung reward na makukuha ko. So, ganun yun. And if meron kayong NFT, ito yung tinutukoy ko kanina, which is, ayan, makikita nyo, Unlock with Paradise Pass NFT. So, if wala ka nito, hindi ka pwede makapag-participate para dito. If meron ka naman, ayan, may makukuha kang 115 Moani, ano. So, everyday, gagawin nyo lang yan. Pero, kailangan nyo sundin yung tawag tayo, task, ayan. For example, ayan, catch 2 fish, ayan. So, tuturo ko sa inyo paano mag-catch ng fish. Pupunta lang kayo sa may open area. And then, tatapon nyo lang to. Need nyo lang i-click yung F para mag-interact, ayan. So, need nyo lang mag-wait na may dumating na isda or may kumagat, ayan. If may kumagat na, ayan, i-click nyo lang yan. I-space nyo lang if sa desktop kayo. And wag nyo siyang ipapalampas dito sa mismong red. Kailangan sakto lang. Once na pumunta yan sa pinakadulo, makakawala yung isdang inuhuli ninyo. Ayan, sa akin, ayan, nakuha ko na. So, meron akong rare na nakuha, Diapepo fish, no? So, bukod sa daily quest na pwede nyong gawin is meron din kayong quest na kailangan tapusan, ano, sa mga bago pa lang. So, may lilitaw dyan na, ano, pag mag-start kayo, andyan si Wally, which is, siya yung mag-guide sa inyo sa mismong laro. And before tayo mag-proceed doon, malalaman nyo rin pala yung mga items na available na sa isla ninyo, yung mga items na pwedeng mag-drop, ayan. Dito nyo makikita sa mismong, ano, welcome, ayan, makikita nyo sa sign na yan, i-click nyo lang yung E. For me, ayan yung mga items or, ano, materials na pwede kong makuha sa isla ko. So, ayan, no? Kasi sa isla, iba't iba tayo ng isla. So, iba't iba rin yung items na pwede natin makuha. So, if wala ka ng items na yun sa isla mo, pwede kang bumili doon sa auction house na papakita ko mamaya. Port Ohana, no? Ayan, no? So, maliban sa isla nyo, mayroon pang isang isla, which is yung Port Ohana. So, dito is like, city, no? Kumbaga, city yan. So, ayan, dito nyo makikita yung tinatawag nating mga quest, no? So, meron kayong, if baguhan lang kayo, meron kayong mga quest na kailangan tapusin dito. And if natapos nyo na yung mga quest na yon, pwede na kayo mag-proceed sa pag-build ng island ninyo and pagka-craft or pag-upgrade ng mga items ninyo. So, ito yung mga importanteng tao dito sa isla na to. So, sa trader, which is pwede kayong makipag-trade sa kanya. So, let's say meron akong 1 coconut and iti-trade ko siya sa carrot seed pack, no? So, ayan, makikita nyo naman yung mga items dyan. Meron siyang iba't ibang binibenta or tine-trade. Meron siyang branches, copper ore, logs, palm leaf, stone, and etc. So, ayan, no? And, andito rin si Maxine, which is yung Chief Tropical Operation dito sa Empire Bank, no? So, if meron kayong tinatawag na task na donate, let's say ito. So, sa daily task, if merong donate, ayan, pag may donate kayo nakita, matik kay Maxine na yan. So, punta kayo kay Maxine if, kung makikita nyo dito, walang naka-indicate na amount kung ilang item yung kailangan kong i-donate kay Maxine. So, pupunta muna ako kay Maxine para malaman kung ano nga ba yung kailangan kong i-donate. Kung ano yung kailangan kong i-donate, kung mayroon ba siyang ibang klase, and kung ilang amount yung kailangan kong i-donate. Sa kanya nyo siya malalaman. Pero, if may naka-indicate na dyan kung ilan yung kailangan yung i-donate and kung ano yon, pwede na kayo mag-proceed sa pagka-craft and then diretso na kayo sa pag-donate kay Maxine. So, dito naman sa Moani, ayan, kung makikita nyo, meron dyan tree torch, and then kung ano man tawag dito sa bamboo fence, ayan, pine planks, ayan, no? If meron kayo ng mga item na yan, pwede nyo siyang pakitrade para makakuha kayo ng Moani. So, kung makikita nyo sa akin na yan, pinakitrade ko yung 3 kong torch para sa Moani. So, yung mga yan is nagbabago everyday, no? So, let's say, the next day, meron siyang fishing rod, the next day, meron siyang axe, the next day, meron siyang fish, or ayan, kung tawag dito, fillet, no? So, pwede nyo siyang paki-exchange. So, one way yun para maka-earn kayo ng Moani. So, eto rin, other way para maka-earn ng Moani, since yung ibang item nga is wala sa isla nyo, no? So, pwede kayong magbenta ng items dito. So, makikita nyo naman yung mga presyo ng items dito, and then, pwede nyo silang i-list dito. So, let's say itong axe ko, ibebenta ko siya. So,
value niya is 45 Moani. So, ilalagay ko is 45 Moani, or kung gusto mong ibenta na mas mababa, 44 Moani. And then, ilalagay ko lang yung amount kung ilan nga ba. And then, i-click ko lang tong auction. And then, makakaltasan ka nga lang kasi meron siyang fee na tinatawag natin, which is good pa rin naman. And then, yung Moani makukuha mo dun sa pagbebenta, pwede mong gamitin para pambili ng mga items na hindi mo pwedeng makuha sa isla mo and kailangan mo para makapag-upgrade ka or makapag-craft ka, no? So, yun lang yung mga kailangan nyo malaman dito sa Paradise Tycoon, no? And if may tanong kayo, ilagay nyo lang dyan sa comment section. And salamat sa panonood hanggang sa dulo ng video na to. And don't forget to subscribe, no? Kasi marami pa tayong videos sa papanating play to airdrops, testnets, NFTs, and etc. no? So, yun lang. Salamat sa panonood and paalam.